Mahigit 2,000 years na ang nakalipas, may isang pagbitay na yumanig sa buong kasaysayan ng mundo. Isang lalaki ang ipinako sa krus at mula noon nagbago na ang takbo ng sangkatauhan. Siya ay si Jesus of Nazareth, ang anak ng Diyos, ang ipinangakong Mesaya. Si Jesus ay ipinagkanulo, hinatulan, pinagtawanan at ipinako sa krus ng mga sundalong Romano. Sa likod ng lahat ng ito ay ang mga makapangyarihang tao, mga pinunong bulag sa katotohanan, puno ng inggit, takot at kasakiman. Ginawa nila ito para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Akala nila sa pamamagitan ng krus, tuluyan ng mananahimik si Jesus. Akala nila mamamatay din ang kanyang mga tagasunod. Pero nagkamali sila dahil ang krus ay hindi katapusan, kundi simula ng walang hanggang kaligtasan. Mula roon nagbago ang kasaysayan magpakailanman. At gaya ng sinasabi ng Biblia, ang bawat taong nakisangkot sa kamatayan ni Kristo ay nagdanas din ng malupit na wakas, madilim, masakit at kasing bigat ng kasalanang ginawa nila. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong magpaloko dahil hindi kailanman maloloko ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya sa video na ito, babalikan natin ang mga taong naging bahagi ng pagkamatay ni Jesus at titingnan natin kung ano ang sinapit nila. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Judas Iscariot, the man who betrayed Jesus. Ang pangalan ni Judas Iscariot ay kilalang kilala bilang simbolo ng pagtataksil. Isa siya sa 12 alagad na personal na pinili ni Jesus. Kasama siya sa bawat lakad, sa bawat pagtuturo at sa bawat himala. Nakakita siya ng mga bulag na nakakita, mga ketongin na gumaling, at maging mga patay na nabuhay muli. Narinig niya mismo ang mga aral ni Jesus at nakita kung paanong pinakalma niya ang bagyo sa dagat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ibinenta niya ang tagapagligtas. Ayon sa Matthew chapter 26 verses 14 to 15, isang alagad na ang pangalan ay Judas Iscariot ang lumapit sa mga punong pari at nagsabi, magkano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko siya sa inyo? At pinagkasunduan nilang bayaran siya ng 30 piraso ng pilak. 30 pilak lang, halaga ng isang alipin ayon sa Exodus chapter 21 verse 32. Mas mura pa sa isang asno at sa halagang iyon ipinagbili niya ang anak ng Diyos ayon sa John chapter 12 verse 6. Si Judas ang may hawak ng perang kahon at kinukuha niya roon ang para sa sarili niya. Matagal na pala siyang sakim sa pera at doon pumasok si Satanas sa kanyang puso. Sabi sa Luke chapter 22 verse 3, pumasok si Satanas kay Judas Iscariot. At nang gabi ng Getsemani, dumating si Judas kasama ang mga sundalo at mga gwardya ng templo. At paano niya nakilala si Jesus sa dilim? Sa pamamagitan ng isang halik, isang tanda ng pagkakaibigan na ginamit niya para sa pagtataksil. Ayon sa Luke chapter 22 verses 47 to 48, habang nagsasalita pa si Jesus, dumating si Judas kasama ang maraming tao. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan siya. Pero sinabi ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? At nang makita ni Judas na hinatulan si Jesus, doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Ayon sa Matthew chapter 27 verses 3 to 5. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulan, labis siyang nagsisi. Binalik niya ang 30 piraso ng pilak sa mga punong pari at mga matatanda at sinabi, nagkasala ako dahil ipinagkanulo ko ang inosenteng dugo. Pero ang sabi nila, wala kaming pakialam dyan, problema mo na yan. Kaya ibinato ni Judas ang mga pilak sa loob ng templo, lumabas at nagbigti. Tinanggihan siya ng mga pinunong dati niyang pinagsilbihan. Ang 30 pilak ay bumagsak sa sahig ng templo, pero hindi na niya kayang bilhin ang kapatawaran ng kanyang kaluluwa. Sa sobrang pagsisisi at kawalan ng pag-asa, nagbigti siya. Ayon sa Acts chapter 1 verse 18, binili ni Judas ang isang bukid mula sa perang nakuha niya sa kasamaan. Pero nang siya ay bumagsak, pumutok ang kanyang katawan at lumabas ang lahat ng laman niya. Ayon sa mga ulat, nagbigti siya malapit sa isang bangin. Doon nakuha ang pangalang Akeldama o Field of Blood. Sinasabing naputol ang lubid o nabali ang sanga, kaya bumagsak siya sa mga bato. At doon tuluyang pumutok ang kanyang katawan. At ginamit ng mga pari ang 30 pilak para bilhin ang lupang iyon na tumupad sa hula sa Zechariah chapter 11 verse 13. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa magpapalayok ang magandang halagang iyon na ibinigay nila sa akin.
Kaya kinuha ko ang 30 pilak at inihagis ko iyon sa templo ng Panginoon para sa magpapalayok. Sa huli namatay si Judas sa kahihiyan. Itinakwil ng mga pinuno, kinasuklaman ng mga tao at habang buhay natatandaan bilang ang taksil. Tinawag pa rin siyang kaibigan ni Jesus sa mismong sandali ng pagtataksil. Pero tinanggihan niya ang biyayang iniaalok ng Diyos. At ang kwento niya ay nagsisilbing babala sa ating lahat. Pwede kang makasama ni Jesus, marinig ang kanyang mga aral at masaksihan ang kanyang mga himala. Ngunit kung hindi mo ibibigay ng buo ang puso mo sa kanya, maaari ka pa ring mawala. Caiaphas, the high priest who condemned Jesus. Si Caiaphas ay ang punong pari noong taon na yon. Isang taong nasa gitna ng kapangyarihang panrelihiyon ng Israel. Suot niya ang mga sagradong kasuotan, nakatayo sa loob ng templo at may titulo bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ngunit noong gabing inaresto si Jesus, ginamit niya ang kanyang tungkulin hindi para sa katarungan, kundi para siguraduhin ang kamatayan ni Jesus. Sabi sa John chapter 11 verses 49 to 50, sinabi ni Caiaphas na siyang punong pari noong taon na yon. Hindi ninyo naiintindihan mas mabuti na mamatay ang isang tao para sa buong bayan kaysa mamatay ang buong bansa. Sa madaling salita, para kay Caiaphas, mas mainam na mamatay si Jesus kaysa magulo ang sistema nila. Hindi niya nakita si Jesus bilang katuparan ng batas at mga propesiya kundi bilang isang banta sa kanyang kapangyarihan at sa kasunduan ng mga pinunong Hudyo sa mga Romano. Habang dumarami ang mga taong sumusunod kay Jesus, nakakakita ng mga himala at naririnig ang kanyang mga aral. Lalong nababahala si Caiaphas na mawawala ang kontrol niya sa mga tao. Kaya lihim siyang nagplano ng paraan para mapatay si Jesus. Sabi ng mga ebanghelyo, ang mga pinunong relihiyon ay naghahanap ng paraan para hulihin at patayin siya ng palihim. At nang dumating si Judas na may alok na pagtataksil, nakita ni Caiaphas ang kanyang oportunidad. Sa kalaliman ng gabi, labag sa kanilang sariling batas, pinatawag niya ang Sanhedrin, ang konseho ng mga pinuno ng relihiyon. Ang naganap ay isang pekeng paglilitis. Naglabas sila ng mga sinungaling na saksi na ang mga pahayag ay magkakasalungat. Ngunit ipinilit pa rin ni Caiaphas na ituloy ang kaso. Sabi sa Matthew chapter 26 verses 63 to 66, sinabi ng punong pari kay Jesus, "Sinasabi ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi at tandaan ninyo, mula ngayon makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating sa mga alapaap ng langit." Dahil dito pinunit ng punong pari ang kanyang kasuotan at sumigaw, nilapastangan niya ang Diyos. Ano pa ang kailangan nating saksi? Narinig ninyo ang kanyang kalapastanganan at sumagot ang iba, karapat-dapat siyang mamatay. Sa sandaling iyon pinunit ni Caiaphas ang kanyang mga damit. Ang mga kasuotang dapat ay simbolo ng kabanalan at idinambanan niya ang anak ng Diyos sa kamatayan. Dinala nila si Jesus kay Poncio Pilato, ang gobernador ng mga Romano. At bago maghapon, nakapako na sa krus ang tagapagligtas, ang kapalaran ni Caiaphas. Ngunit ano ang nangyari kay Caiaphas pagkatapos ng lahat ng iyon? Hindi na binanggit ng Biblia ang kanyang katapusan. Pero ayon sa Josephus, isang kilalang Jewish historian, ilang taon lang ang lumipas at tinanggal siya sa posisyon ng Romanong gobernador na si Vitellius. Ang dating pinakamakapangyarihang punong pari ng Israel ay biglang nawalan ng titulo, posisyon at impluensya. Wala na siyang kapangyarihan at dahan-dahang bumagsak ang kanyang pangalan. Sinasabi ng ilang ulat na namuhay siya sa kahihiyan hanggang sa kanyang kamatayan. May mga nagsasabing sa sobrang bigat ng hiya, nagpakamatay siya, habang ang iba naman ay naniniwalang nagkasakit at namatay sa kalungkutan, habang ang kanyang pangalan ay isinumpa ng mismong mga taong minsan niyang pinamunuan. Isipin mo, isang taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng batas, templo at pamumuno. Ngunit nang harapin niya mismo ang tunay na mataas na pari, si Jesus, siya mismo ang humatol sa kanya. Kaya hanggang ngayon si Caiaphas ay hindi maalala bilang banal o marangal, kundi bilang taong gumamit ng relihiyon para patayin ang katotohanan. Ang kanyang pangalan ay naiwan sa kasaysayan, hindi bilang tagapagtanggol ng pananampalataya, kundi bilang punong pari na nagplano ng kamatayan ng daang katotohanan at buhay. Anas, the power behind the scenes. Si Anas ang biyenan ni Caiaphas, ang punong pari na humatol kay Jesus. Bago pa man si Caiaphas, si Anas mismo ang nagsuot ng sagradong kasuutan ng high priest mula pa noong AD 6 hanggang AD 15. Sa panahong iyon, hawak niya ang pinakamataas na posisyong panrelihiyon sa Israel.
At kahit tinanggal siya ng mga Romano sa tungkulin, hindi niya kailanman binitiwan ang kapangyarihang hawak niya. Ayon sa John chapter 18 verse 13, dinala muna nila si Jesus kay Anas sapagkat siya ang biyenan ni Cayapas na siyang punong pari noong taon na yon. Ibig sabihin nang mahuli si Jesus sa hardin ng Getsemane, hindi siya agad dinala kay Cayapas, kay Anas muna. Bakit? Dahil si Anas ang tunay na kapangyarihan sa likod ng relihiyon. Kahit wala na sa opisyal na pwesto ang impluwensya niya sa Sanhedrin, ang konseho ng mga pinunong Hudyo ay napakalakas. Si Anas ay isang political strategist, isang matandang pinuno na bihasa sa kapangyarihan. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, 5 sa kanyang mga anak pati ang kanyang manugang na si Cayapas ay nagsilbing high priest din. Ginawa niyang parang pamilya nila ang posisyong iyon. Isang dynasty ng mga punong pari na siya mismo ang ulo. Nang dalhin si Jesus sa harap ni Anas, mabilis at matalim ang kanyang pagtatanong. Ayon sa John chapter 18 verses 19 to 21, tinanong ng punong pari si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Palagi akong nagturo ng hayagan. Lagi akong nagsasalita sa sinagoga at sa templo. Bakit mo pa ako tinatanong? Tanungin mo ang mga nakarinig sa akin." Isang tahimik ngunit matapang na tugon. Kalmado, walang takot, ngunit hindi ito ang sagot na gusto ni Anas. Hindi niya hinahanap ang katotohanan, hinahanap niya ang dahilan para parusahan si Jesus. Kaya matapos ang maikling pagtatanong, ipinadala niya si Jesus na nakagapos kay Cayapas para ipagpatuloy ang peking paglilitis. Walang binanggit ang Biblia tungkol sa huling araw ni Anas. Ngunit ayon sa kasaysayan at mga sinaunang ulat, hindi rin maganda ang kanyang naging wakas. Nung sumiklab ang Jewish-Roman War sa AD 66, ang pamilya ni Anas ay nananatiling makapangyarihan at mayaman sa Jerusalem. Ngunit pagsapit ng AD 70, sinakop ng mga Romano ang lungsod. Nagkaroon ng matinding gutom, kaguluhan at patayan. At ang templo ng Diyos, ang sentro ng kanilang kapangyarihan, ay nasunog at nawasak. Sabi ng mga sinaunang tala, posibleng si Anas ay napatay sa panahon ng digmaan o kaya ay pinugutan ng ulo sa gitna ng kaguluhan sa Jerusalem. Ang kanyang kayamanan ay ninakaw, ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang nawala. Ang taong minsang nasa tuktok ng relihiyon, namatay sa gitna ng wasak na lungsod na minsan niyang pinamunuan. At ang lalaking unang nagsiyasat sa Mesaya, hindi na nakakita ng isa pang punong pari, natatayo sa harapan ng trono ng Diyos sa kaluwalhatian. Pontius Pilate, the Roman governor who washed his hands. Si Poncio Pilato ay ang ikalimang Roman governor ng Judea. Isang lalaking itinalaga ni Emperor Tiberius para panatilihin ang kaayusan sa isang lugar na puno ng tensyon sa relihiyon. Mahigit 10 taon siyang namuno mula sa baybayin ng Cesarea. At tuwing may pista o malaking pagtitipon sa Jerusalem, pumupunta siya roon para bantayan ang mga tao. Ngunit hindi siya bago sa iskandalo. Ayon sa kasaysayan, kilala si Pilato bilang malupit, matigas ang ulo at walang malasakit sa mga Hudyo. Sinulat ni Philo of Alexandria na si Pilato ay kilala sa kasakiman, karahasan, pang-aabuso at madalas na pagbitay ng walang paglilitis. Isa siyang opisyal na takot mawalan ng kapangyarihan. Pero sa araw na humarap sa kanya si Jesus, makakaharap niya ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Nang dalhin ng mga pinunong Hudyo si Jesus kay Pilato, agad niyang napansin na puno ng inggit at politikang dahilan ang mga paratang laban kay Jesus. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Ipinanganak ako para magpatotoo sa katotohanan." Nabahala si Pilato. 3 beses niyang ipinahayag na walang kasalanan si Jesus. Sabi sa Luke chapter 23 verse 22, "Bakit? Ano bang kasalanan ng ginawa niya? Wala akong makitang dahilan para siya ay patayin. Paparusahan ko na lang siya at palalayain." Pero hindi pumayag ang mga tao. Lalong hinihikayat ng mga punong pari ang karamihan na sumigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nang marinig ni Pilato na si Jesus ay sinasabing anak ng Diyos, ayon sa John chapter 19 verse 8, lalo siyang natakot. Nahati si Pilato sa 2 takot. Ang takot na parusahan ng inosente at ang takot na mawalan ng posisyon kung magkaroon ng gulo. Kaya binalaan siya ng mga Hudyo. Ayon sa John chapter 19 verse 12, "Kung palalayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Caesar. Dahil ang sino mang nag-aangking hari ay kalaban ng Caesar." Alam ni Pilate kung ano ang ibig sabihin noon. Kapag nagalit ang emperor, maaari siyang mapatalsik o mapapatay. Kaya pumili siya ng daan ng kaduwagan. Ayon sa Matthew chapter 27 verse 24,
Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at nagiging magulo na ang mga tao, kumuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng karamihan at sinabi, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo dyan." Ngunit kahit anong tubig ang gamitin niya, hindi niya kayang hugasan ang kasalanan ng kanyang puso. Sa huli, si Jesus ay pinalo, pinagtawanan at ipinako sa krus. Hindi binanggit ng Biblia kung ano ang nangyari kay Pilato pagkatapos, pero ayon sa kasaysayan, ang kanyang buhay ay nagtapos sa kahihiyan. Ayon kay Eusebius, isang maagang church historian, natanggal siya sa pwesto noong AD 36 dahil sa maling pamamahala sa isa pang pag-aalsa. Ipinatawag siya sa Rome para humarap sa Emperor Tiberius, ngunit bago siya makarating namatay si Tiberius at pinalitan ni Caligula. Tinanggal si Pilato sa tungkulin at ipinatapon sa Gaul. Ang tinatawag ngayong France ayon kay Eusebius, sa sobrang hiya at depresyon si Pilato ay nagpakamatay. May mga ulat ding nagsasabing pinatay siya sa utos ng imperyo. Ano man ang totoo, ang kanyang wakas ay puno ng kahihiyan at kabiguan. Hanggang ngayon ang pangalan ni Pilato ay palaging kasama sa mga salita ng pananampalataya. Tuwing binibigkas ng mga Kristiyano ang Apostles' Creed, lagi itong naririnig. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. Ang trahedya ni Pilato ay hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi dahil sa kawalan ng paninindigan. Alam niya ang katotohanan. Nakaharap niya mismo si Jesus, ang katotohanan, ngunit pinili pa rin niya ang kaligtasan ng karera kaysa sa katarungan ng Diyos. At dito tayo pinapaalalahanan. Ang pananahimik sa harap ng katotohanan ay isang desisyon din, at ang mga desisyong iyon may walang hanggang kapalit. Herod Antipas, the mocking king. Si Herod Antipas ay anak ni Herod the Great, ang parehong haring nag-utos noon ng pagpapatay sa mga sanggol sa Bethlehem noong ipinanganak si Jesus. Pagkamatay ng kanyang ama, minana ni Herod Antipas ang bahagi ng kaharian at naging tetrarch o pinunong rehiyonal ng Galilee at Perea. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinabilanggo at kalaunan ay pinugutan ng ulo si John the Baptist. Ayon sa Mark chapter 6 verses 27 to 28, agad ipinadala ng hari ang kanyang sundalo at iniutos na putulin ang ulo ni Juan sa bilangguan. At dinala nila ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Malupit at makasarili, si Herod ay nasanay sa karangyaan, kapangyarihan at kasalanan. Narinig din niya ang tungkol kay Jesus at sa mga himalang ginagawa niya. At minsan pa nga ay naisip niyang si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Ngunit nang dumating ang sandaling makaharap niya mismo ang anak ng Diyos, tinrato niya itong parang palabas. Nang malaman ni Pilato na si Jesus ay taga-Galilee, ipinadala niya ito kay Herod na sakto namang nasa Jerusalem noon. Ayon sa Luke chapter 23 verses 8 to 11, nang makita ni Herod si Jesus, tuwang-tuwa siya. Dahil matagal na niyang gustong makita ito, umaasa siyang makakakita siya ng isang himala mula sa kanya. Tinanong niya si Jesus ng maraming bagay, ngunit hindi siya sinagot. Samantala, ang mga punong pari ay patuloy na nagsasakdal sa kanya. Kaya si Herod at ang mga sundalo niya ay nangutya sa kanya. Sinuotan siya ng maringal na kasuotan at ibinalik kay Pilato. Para kay Herod, si Jesus ay hindi isang hari ng mga hari, kundi isang kakaibang tao na gusto lang niyang panoorin. Nang tumanggi si Jesus na gumawa ng himala para sa kanyang aliw, si Herod ay nangutya. Pinagsamahan nilang pagtawanan si Jesus, sinuotan siya ng magarang balabal. Parang sinasabi nilang, kung hari ka nga, heto ang trono mo. Ngunit sa katotohanan, ang ginagawa nilang pangungutya ay isang pagtanggi sa awa ng Diyos na nakatayo mismo sa kanilang harapan. Ayon sa mga tala ni Josephus, ang buhay ni Herod Antipas ay nagtapos sa kahihiyan at pagkakatapon. Ilang taon matapos maipako si Jesus, nainggit at nagsumbong sa Roma ang kanyang pamangkin, si Herod Agrippa I, na si Antipas daw ay naghahanda ng rebelyon laban sa emperador. Dahil dito tinanggal siya sa pwesto ni Emperor Caligula. Kinuha ang kanyang mga ari-arian at siya at ang kanyang asawa na si Herodias ay ipinatapon sa Gaul, ang bansang kilala ngayon bilang France. Doon, malayo sa mga palasyo ng Galilee, naging isang walang kapangyarihang hari si Herod. Buhay pa, pero patay sa dangal at kapangyarihan. Sinasabi ng tradisyon na siya ay namatay sa kalungkutan at kahihiyan, malayo sa mga marangyang bulwagan na minsan niyang pinamunuan. Si Herod Antipas ay 2 beses binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Una, nang magsalita si John the Baptist at ipangaral ang katotohanan, at pangalawa, nang humarap sa kanya si Jesus mismo. Ngunit sa parehong pagkakataon,
Pinili niyang manahimik at manlait. Pinutol niya ang ulo ng propeta at tinawanan niya ang hari ng kaligtasan. Sa huli, ang koronang pilit niyang pinanghawakan ay inalis sa kanyang ulo at ang kapangyarihang ipinagmalaki niya ay tuluyang nawala sa alikabok ng kasaysayan. The Roman soldiers, sila ang mga batikang sundalo ng Imperyong Roma, sanay sa dugo, sanay sa kamatayan. Sa kanila, ang pagpapako sa krus ay isang normal na gawain. Araw-araw nilang ginagawa ito sa mga kriminal at rebelde. Matitigas na ang kanilang puso at manhid na sa kirot ng iba. Ngunit noong araw na yon, iba ang ipinako nila. Dahil sa araw na yon, ang anak ng Diyos mismo ang kanilang pinahirapan. Ayon sa Matthew chapter 27 verses 27 to 31, dinala ng mga sundalo si Jesus sa bulwagan ng gobernador. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang balabal. Pagkatapos tinirintas nila ang mga tinik at ginawa itong korona. Ipinatong sa kanyang ulo at binigyan siya ng tambo bilang setro. Lumuhod sila sa harapan niya at nangutya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila siya, kinuha ang tambo at paulit-ulit na hinampas sa ulo. Pagkatapos nila siyang paglaruan, hinubaran nila ang balabal, isinuot muli ang kanyang damit at dinala siya upang ipako sa krus. Sila ang mga lalaking tumuhog ng pako sa kanyang mga kamay at paa. Sila ang nag-angat ng krus habang siya ay dahan-dahang nauubusan ng hininga. At habang siya ay nakabayubay, nagpustahan pa sila sa paanan ng krus. Tinutupad ang hula sa Psalm chapter 22 verse 18. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagsapalaran para sa aking damit. Para sa kanila, isang ordinaryong bitay lang yon. Pero hindi nila alam na sa araw na yon, ang langit mismo ay nakatingin sa kanila. Nang dumilim ang langit at yumanig ang lupa, naramdaman ng ilan sa kanila na may kakaibang nangyayari. Ayon sa Matthew chapter 27 verse 54, nang makita ng senturyon at ng mga sundalo ang lindol at ang lahat ng nangyari, sila ay labis na natakot at nagsabi, "Tunay nga, siya ang anak ng Diyos." Isang sundalo, ang senturyon o pinuno ng mga sundalo, ang unang umamin na ang taong ipinako nila ay hindi basta tao, kundi ang anak ng Diyos mismo. Ang araw na yon ang naging simula ng kanyang pananampalataya. Hindi na muling binanggit ng Biblia ang mga sundalong iyon. Walang nakasulat kung ano ang nangyari sa kanila matapos ang krus. Hindi natin alam ang kanilang mga pangalan o kung saan sila napunta. Ngunit ayon sa mga maagang tala at tradisyon ng simbahan, marami sa mga nakilahok sa pagpapako kay Kristo ay namatay rin sa marahas na paraan. Ang ilan sa mga ito ay sa mga labanan sa Judea, ang iba ay nasawi sa digmaan sa ibang bansa, at ang ilan naman ay biglang namatay sa mga aksidente at sakuna. Isang nakakakilabot na paalala na kahit minsan ay matagal bago dumating, tiyak ang hustisya ng Diyos. Sa panahong iyon, ang mga sundalong tagapagpako ay itinuturing ding walang halaga sa mga mata ng Roma. Pagkatapos nilang pumatay, madalas silang ipadala sa pinakadelikadong gera hanggang sila mismo ay mapatay. At sa huli, wala silang taka sa tunay na hukuman. Ang hukuman ng Diyos na buhay. Ang aral ng mga sundalong Romano, sabi sa Hebrews chapter 10 verses 30 to 31, "Akin ang paghihiganti," sabi ng Panginoon. "Ako ang gaganti." Kakilakilabot ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ang mga sundalong Romano ay paalala sa atin ng isang malungkot na katotohanan. Maaari kang makasaksi sa pinakadakilang himala sa kasaysayan, ngunit umalis pa ring walang nagbago sa puso mo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isa man lang sa kanila, ang senturyon, ang nakakita ng katotohanan sa gitna ng krus. At para sa kanya, ang krus ay hindi katapusan. Ito ang simula ng kanyang pananampalataya. The crowd and the leaders. Hindi lang si Judas, hindi lang ang mga pari, at hindi lang si Pilato ang may bahagi sa kamatayan ni Jesus. Kasama rin doon ang karamihan ng mga tao. Sila mismo ang mga taong nakakita sa mga himala ni Jesus. Ang ilan sa kanila ay kumain sa tinapay na kanyang pinarami. Ang ilan ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang haplos. Ngunit nang humarap sa kanila si Jesus, bugbog, tahimik at may koronang tinik, iba ang pinili nila, palayain si Barabas. Ayon sa Matthew chapter 27 verses 21 to 23, tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawang ito ang gusto ninyong palayain? Si Jesus o si Barabas?" Sumagot ang mga tao, "Si Barabas." Sinabi ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumigaw silang lahat, ipako siya sa krus. Muling nagtanong si Pilato, "Bakit? Ano bang kasalanan ng ginawa niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang karamihan, ipako siya sa krus. Pagkatapos noon, lumabas ang mga salitang umalingaw-ngaw sa kasaysayan.
ayon sa Matthew chapter 27 verse 25. Sinabi ng lahat ng tao, ang dugo niya ay mapasamin at sa aming mga anak. Isang pahayag ng pananagutan at sabay na isang propesiya. Noong halos 40 taon matapos nila ito sabihin, natupad ang babalang sinabi ni Jesus. Ayon sa Luke chapter 19 verses 41 to 44, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, siya ay tumingin sa lungsod at tumangis. At sinabi, darating ang mga araw na paliligiran ka ng iyong mga kaaway. Sisirain nila ang iyong mga pader at walang matitira ni isang bato sa ibabaw ng isa dahil hindi mo kinilala ang panahon ng iyong pagdalaw. At nangyari nga ito. Noong AD 66 nag-alsa ang mga Hudyo laban sa Roma. Ayon sa historian na si Josephus, dahil sa pista ng Paskwa, dumagsa ang mga tao sa lungsod. Mga pilgrim na sa kalaunan ay natrap sa loob ng mga pader. Nagsimula ang taggutom. Nagagawan sila sa pagkain at ang ilan ay gumawa ng mga hindi maisip na bagay para lang mabuhay. Sa labas ng lungsod, libu-libong Hudyo ang ipinapako araw-araw sa krus. Sabi ni Josephus, daang-daang krus ang itinayo hanggang maubos ang kahoy. Nang wakasan ng mga Romano ang pagkubkob, wasak ang lungsod. Ayon kay Josephus, mahigit 1,000,000 ang namatay sa gutom, espada at pagpapako. Ang mga nakaligtas ay ipinagbenta bilang alipin o dinala sa Rome upang ipaglaban sa mga gladiator games. At ang templo ng Diyos, ang pinakapuso ng Israel, ay sinunog hanggang sa abo. Natunaw ang ginto sa mga pader at pumasok sa pagitan ng mga bato. At dahil sa kasakiman ng mga sundalo, isa-isang inalis ang bawat bato para makuha ito. Tumutupad sa hula ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 2. Walang matitirang bato sa ibabaw ng isa. Lahat ay iguguho. At sa apoy, dugo at pagkawasak natupad ang sigaw ng mga tao. Ang dugo niya ay mapasamin at sa aming mga anak. Ngunit may awa pa rin. Kahit sa gitna ng lahat ng iyon may sinag ng awa. Dahil totoo, ang dugo ni Jesus ay maaaring mapa sa tao pero para sa kaligtasan hindi sa parusa. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw ng Pentecostes. Nangaral si Pedro sa mismong lungsod kung saan ipinako si Jesus. At ayon sa Acts chapter 2 verse 41, at yung tumanggap sa kanyang salita ay binautismuhan. At ng araw na iyon, 3,000 kaluluwa ang nadagdag sa mga mananampalataya. Ang lungsod na sumigaw ng ipako siya sa krus ay siya ring lungsod na nakakita ng libu-libong kaligtasan sa pangalan niya. Ang mga kamatayan ni Judas, Cayapas, Anas, Pilato, Herod, mga sundalo, at ang karamihan ay nagpapaalala ng isang malinaw na aral. Ang hustisya ng Diyos ay maaaring matagalan, pero tiyak itong darating. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya, hindi kailanman maloloko ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Si Judas, nag-ani ng kawalang pag-asa. Si Cayapas, ng kahihiyan. Si Anas, ng pagkawasak. Si Pilato, ng pagkakatapon. Si Herod, ng kahihiyan. Ang mga sundalo, ng kamatayan. At ang karamihan, ng pagkagunaw.